Sa pagpapatuloy ng kwento, matapos ang matinding bangayan ng dalawang babae na pagpasyahan ni Ji-yoon na isama na lamang nila si Teacher Bora upang patunayan na siya ay hindi isang sinungaling, na may date talaga sila ni Cardo. Sa loob ng sasakyan ay tahimik silang lahat habang ang dalawa ni Cardo at Ji-yoon ay palihim ang mga tingin, at hindi talaga inaasahan ni Ji-yoon na mauuwi sa ganito ang kanyang lakad. Gabi na noong dumating sila sa city nagparking sa isang lugar na maluwag. Sama-sama nga sila na naglalakad matapos dumating dito sa downtown, pero medyo mabigat ang kanilang mga paghakbang. Sa tagal ng walang karanasan itong si Ji-yoon ay hindi na alam kung paano gagawin ang makipag-date dahil noon pang nasa city siya ito huling naranasan, samantala malalim rin ang iniisip ngayon ng bida sa pagkakatuklas na hindi akalain na si Ji-yoon pa mismo ang gagawa ng paraan upang sila'y mag-date. At hindi pa din maunawaan ni Ji-yoon kung bakit talagang sumama sa kanila ang propesor, at kung ano nga ang kanyang pakialam kung may date sila ni Cardo, na tila ba masyadong apektado. Nag-aalala naman ang bida sa kanyang Auntie Jinhee matapos iwanan mag-isa doon sa tindahan dahil sa lakad na ito na wala sa plano. Nang pagtingin niya sa kaliwa ay nakita rin niyang nakatingin rin si Ji-yoon, at pabulong siyang tinanong ng pasimuno kung ano ang kanilang gagawin para magawa ang mag-date. Pero wala din ideya si Jack ang kaya't sinabi na lamang na hindi ba't ikaw naman ang nakaisip nito, ayon kay Ji-yoon na sinabi lamang daw niya iyon upang umalis ang asungot sa likod, pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin na sumusunod sa kanila. Noong napansin ni Teacher Bora ang kanilang lihim na usapan binatikos niya ang dalawa kung talagang totoo ang kanilang date, bagaman walang karanasan ang guro sa ganito kapansin-pansin na walang namamagitan sa bawat isa o may pagmamahal na umaalingasaw. Kaya naman nagduda kung makatotohanan ang lahat ng binanggit ni Ji-yoon ukol sa lakad na ito. Dahil doon sa kanyang mga nasabi ay bigla na lamang hinatak ang binata na nagulat ng bahagya, at mariing pinabulaanan ang mga napapansin sapagkat hindi raw sila nagbabalat kayo, sa pagkabigla ay sumang-ayon ng basta ang binata pero mas nakagugulat pa pala ang susunod na mangyayari. Sabi ni Ji-yoon na panoorin ang kanyang gagawin at basta na lamang niya hinalikan si Cardo ng walang anumang abiso, dahil sa ginawang iyon ni Ji-yoon ay nagulantang si Bora sa kung bakit nagawa ang gayong bagay habang sila'y naririto sa public, at gumagawa ng kilos na walang ingat. Pero tinawanan lamang siya ni Ji-yoon sabay na sinabing walang kaso iyon dahil sila lamang naman ang tao dito, habang sa likod ng kanyang isipan ay siguro ay walang magiging problema ang isang halik. Gayong nagawa na naman niya ito noon kaya't panigurado na ito'y ayos lamang sa ngayon. Binago ni Jack ang usapan sa pagtatanong kung saan nga raw sila magpupunta ngayon, mungkahi ni Ji-yoon na bakit hindi nila subukan ang magkape, sabay inamin na wala talaga siyang maisip kung saan ang pinakamainam magpunta. Dahil hindi naman sigurado ay nagbigay rin ng mungkahi ang binata na bakit hindi na lamang sila kumain ng hapunan. Mabilis iyong sinang-ayunan ni Ji-yoon at mayroon na rin siyang ideya ang kumain ng inihaw. Noong marinig ni Bora ang kanilang usapan tungkol sa inihaw ay sumali na siya sa usapan at tinawag niya ang dalawang nagbabalat kayo. Ayaw ni Teacher Bora ang kumain ng inihaw gayong iyon daw ay medyo malagkit. Ipinaliwanag din na hindi angkop ang kanyang kasuutan gayong pormado daw siya ngayon, at ayaw na marumihan itong kanyang kasuutan. Matapos marinig ni Ji-yoon ang kanyang mga hinaing ay hindi nito nagustuhan ang pagrereklamo at nag-apoy sa galit, sinabihan niya si Bora na umalis o umuwi na lamang at huwag nang sumunod sa kanilang dalawa ng ating bida. Bago pa mauwi sa gulo ay hinimok na siya ni Jack ang na itong lakad nila ay ayos lamang naman kahit sila'y patuloy na magkakasama, sa halip na kumain sila ng inihaw, bakit hindi na lamang sila humanap kung saan may piniritong manok. Sa wakas makaraan ang ilang sandali ay nakakita rin ng tindahan ng manok, naupo ang tatlo sa lamesa habang tahimik sa isang kanto si Bora, at tinanong na ni Jack ang kung ano ang gusto ni Ji-yoon. Pero hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin mahinahon ang nagwawalang babae, dahil sa inis ay pasinghal niyang inutusan si Jack ang naibili siya ng isang pares ng beer at soju, kasabay nito ay nagsalita na rin si Bora upang sabihin ang kanyang order. Gusto nito na manok na walang mga buto, at iyong traditional wings na may bahagyang sarsa, upang hindi raw siya maging marungis. Dahil doon ay muli na namang uminit ang dugo ni Ji-yoon, gayong sabit na nga lamang raw sa kanilang lakad ay ubod pa ng arte, at muli na naman nito pinaalis si Bora, mabilis naman na pumagitna si Jack ang upang sa gayon ay mapigilan ang nabubuong gulo sa pagitan ng dalawang babae.
dahil mayroon naman daw talaga ditong traditional wings at boneless na manok. Dagdag na tanong kung iinom rin ba ng beer si Teacher Bora, subalit tila ba nandidiri si Bora sa beer na mabilis ito'y inayawan. Nang ma-confirm ang order ng dalawang babae ay kaagad na tinawag ang waitress at pagkaraan ng ilang minuto. Ibinagsak ni Jium ang kanyang baso ng beer, at pasinghal nagtanong sa bida kung walang balak na uminom ng beer, bagaman ipinaliwanag na ni Jack ang na hindi maaaring lahat sila ay uminom gayong walang magmamaneho. Hindi pumayag si Jium na siya lamang ang gagawa nito, dahil ito daw ay kanilang date. Nitong kalma na ang babaeng kulang na lamang ay magwala sa inis dahil sa isang asungot, naging seryoso ang tanong tungkol sa tindahan ng ating bida nitong mga nakalipas na ilang araw. Sagot ni Jack ang naayos lamang naman kahit paano'y nagiging maayos na ang trabaho, at nagagamay na rin ang mga ito, bukod doon ay medyo marami na rin ang mga suki. Bago uminom ay papuri na isa na doon si Jium ang pinakamarami ang binibili sa tuwing nagpupunta, at sa kabilang banda. Nagtanong rin si Bora kung bakit napadpad dito sa isang maliit at liblib na nayon, binanggit nito ang kanyang sariling dahilan nagpalipat lamang dahil nga sa trabaho. Nahihiyaman si Jack ang naaminin ang kanyang inabot na kamalasan habang naruroon sa city pero hindi na niya iyon itinago, at ang dahilan ng kanyang pagpunta dito ay dahil sa pamana ng yumao na lolo, upang ipagpatuloy ang pagiging tindero. Bigla naman sumali si Jium sa usapan at direkta niyang tinanong si Bora kung nakagamit na ng butas, sabay na itinaas ni Bora ang kanyang kamay upang pabulaanan ang tanong at paputol-putol ang pagsasalita ng pagtanggi, gayunman habang namumula ang mukha sinabing iyon ay isang sikreto. Kumilos si Bora na animoy isang marilag na dalaga, inamin na rin ito na ni minsan ay wala pang karanasan tungkol sa kung paano ang makipag-date, na kung sakaling maranasan iyon ay kung ito ba ay masaya. Tanong naman ni Jium kung hindi pa nakakiss sa isang lalaki, sabi ni Teacher Bora ay hindi pa ni minsan, at ni kamay nga raw ng lalaki ay hindi pa niya nahahawakan, at naunawaan na ni Jium ang buong katotohanan. Inubos ni Jium ang isang bote na soju at pagkatapos noon ay muli na naman binatak si Cardo, sa kasunod ay walang habas nitong pinaghahalikan ang binata sa harapan mismo ni Teacher Bora. Hindi na nakapag-react ang guro sa bilis ng pangyayari dahil sa loob lamang ng isang segundo ay live niyang nakikita kung paano lamunin ni Jium ang binata, kung saan muli na naman niya ito ikinagulantang, pero tiningnan lamang siya ni Jium habang labas ang dila at sabay na tinanong si Jack ang kung hindi pa nagagawa ang humalik, ngunit hindi pa man nakakapaglabas ng tugon ay muli na namang bumalik sa pagkiss. Pagkatapos noon saka pa lamang nakapagsalita ang bida upang aminin na ni minsan ay hindi pa niya ito nagagawa, sa pagkakataon na ito tinanong ni Jium kung ano ang kanyang pakiramdam. Sabi ng binata na ayos naman gayon din ay nalalasahan ang masarap na lasa ng beer, sa tuwa ay napatawa ng malakas ang dalagang ina, samantala ang isa nilang kasama na naging parang statue sa kabilang gilid ng lamesa dahil sa kanyang mga natunghayan. Bagaman mayroon itong kakaibang gawain tuwing hating gabi, pero sa katunayan ay wala talaga itong karanasan sa mga natunghayan ngayong araw na ito, napatanong na lamang kung ganito ba talaga kung paano mag-date ang mga nasa katamtamang edad. Nag-order pa muli si Jium ng beer at soju, sa hindi malamang dahilan ang bida na kanina lamang ay pakipot pa na ayaw uminom, tuluyan na siyang hindi nag-isip bagkus sumali na lamang sa trip ni Jium. Kaya naman makaraan pa ang ilang oras ay ito na ang dalawa na naglalakad sa gitna ng kalye ng parang mga baliw dahil sa pagkalasing, habang nasa likod nila si Bora na nagtatanong pa rin sa isipan kung ganito ba talaga ang mag-date. Ang dalawa ni Jack at Jium ay para bang mga timang nasayaw sa gitna ng kalye at ipinahahayag ang kaligayahan sa pagkalunod sa alak. Ngunit hindi pa nakontento ang dalawa at sabay nilang nilantakan ang soju. Sinubukan ni Profesor Bora na magbigay babala na maging marahan sa pag-inom ng alak, pero sinabihan lamang siya ni Jium na tumahimik. Hindi pa nagtatagal matapos maubos ang isang bote na soju ay dito na bumaliktad ang sikmura ni Jium dahil sa pagkalasing, si Jack ang ay walang inatupag kundi pagtawanan ang kanyang partner sa pag-iinom, at si Bora na kanina lamang ay tinatawag na isang asungot ay ito na siya ngayon naging yaya ng lasing. Bukod sa pag-aalaga pinaglaro pa siya ng dalawa sa isang toy catcher na walang nagawa kundi ang sumunod dahil siya lamang naman itong may pinakamalinaw ang pag-iisip sa mga sandaling ito, at pagkatapos noon umuwi na rin sa wakas ang tatlo. Nakatulog ang dalawang bangag sa alak sa likod ng kotse,
Sa kabutihang palad kung hindi nga lamang nang ahas si Teacher Bora na sumama sa kanilang peking date ay tiyak na sa gilid ng bukid pupulutin ang dalawang ito. Plano lang sana ni Teacher Bora na mag-spy sa dalawa upang tiyakin kung totoo ang kanilang sinasabi, ngunit kinalaunan ay ito daw siya ngayon naging tagapangalaga ng lasing, gayunman kahit hindi ito ang kanyang inaasahan ay hindi naman masama ang kanyang loob, buong akala ni Bora ay hindi siya magiging komportable, pero ang totoo, wala daw siyang pinagsisisihan sa pangyayaring ito bagkus gusto pa niya itong maulit sa ibang pagkakataon, ngunit nanlaki ang mga mata noong mapatingin sa reverse window at nakita na ginigising ni Ji-yoon ang katabi nito, agad naman na nagising ang bida na wala pa din sa sarili at tawa ng tawa, nangamba tuloy si Bora kung ano na naman ang plano ni Ji-yoon. Tila ba nahulasan si Jack ang noong may halong pakiusap ang katabi niyang babae na kung pwede ay siya ay mabutas, kahit napatanong pa ang kanyang pagsasalita bakas ang matindi nitong pagnanasa. Samantala ang kanilang driver ay nawala sa focus dahil sa kanyang mga naririnig, nakahinga lamang ito noong tumanggi si Cardo na hindi raw talaga iyon pwede, mukhang nakaligtaan ni Ji-yoon na bago sila magpunta sa bayan ay nasabi na sa kanya kanina ang pag-collapse ng dingding, at mas kalma na siya ngayon matapos marinig ang masamang balita, sa halip itinanong na lang kung paano na ito ngayon, kaya naman binanggit na ni Jack ang napansamantala ay ginagamit niya ang sinaunang diskarte. Malinaw na narinig ni Teacher Bora ang binabalak ng dalawa kaya't balisa niya iyon tinutulan, ipinaliwanag nito na hindi maaaring gawing subukan na mag-conduct ng gayong bagay habang nasa impluwensya ng alak, sa halip makinig sa kanyang payo ay lumapit si Ji-yoon sa kanyang batok at sinabihan na bakit hindi na lamang sumama sa kanila at manood habang ginagawa ang ritual. Hinawakan pa ni Ji-yoon si Bora sa may leeg at sabi na tingnan kung ang butas ba ay angkop o hindi, at sabay biro na kaya naman raw talaga sumama si Bora ay dahil sa bagay na iyon, paputol-putol ang pagsasalita ni Bora upang magbigay paliwanag na iyon ay hindi naman totoo, at sa katunayan habang sumusunod siya sa dalawang lasing kanina ay mayroon siyang nararamdamang init ng sandali, o lasing ba raw siya kahit hindi naman uminom. Kinalaunan walang nagawa si Bora kundi ang sumama sa dalawa at manood sa isang gilid.